Bago tayo magsimula, siguraduhin mong kasama ka at siguraduhin mong tao ang kasama mo. Isang gabi, naramdaman ko na may sumusunod sa akin. Hindi tao, hindi rin hayop, at alam kong hindi ako ligtas. Isang linggo bago ang lahat, lumipat kami sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Tahimik, malamig, may kakaibang amoy sa hangin. Nang una akala ko normal lang, ngunit gabi-gabi may maririnig akong yabag sa sahig sa itaas kahit walang tao. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng pinto. Hindi basta pumasok ang hangin, may humawak sa hawakan. Tumingin ako sa dilim at nakita ko isang anino. Hindi tao, hindi alam kung ano, nakatingin lang sa akin. Puso ko tumitigil sa bawat tibok. Kinabukasan, napansin ko na may mga marka sa sahig. Parang nagdaraan ng isang bagay sa gitna ng gabi. Sa salamin, may mukha. Walang ilong, walang bibig, ngumit nakatitig, diretso sa akin. At bawat gabing lumilipas, mas lumalaki ang galit ng mukha. Hindi ko na kayang manahimik. Sinundan ko ang anino sa likod ng bahay. Doon, nakatayo ang babae. Walang mukha, ngunit alam kong nakikita niya ako. Tumakbo ako, ngunit parang tinutulak ng hangin sa kanyang direksyon. Walang makapagpigil sa kanya. Ang bawat yabag parang tunog ng lupa na naglalakas sa puso ko. Nang sumulyap ako sa bintana, nakita ko ang sarili kong silweta sa labas. Ngunit hindi ako. At ang babae, palapit na palapit. Tumakas ako papunta sa silid. Ngunit nakita ko ang anino ay nasa loob na rin. At nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang sarili ko. Walang mukha. At bigla kong naalala, ako rin pala ang babanganis ng susunod na gabi. At sa huli, ang nakakatakot, hindi siya iba. Ako lang nagbabalik. Hindi doon nagtapos ang lahat. Akala ko panaginip lang, pero paggising ko kinabukasan, may gasgas na ang mukha ko. Hindi maliit, hindi aksidente. Parang may humawak sa akin habang natutulog ako. At noong gabing iyon, hindi na sa ilalim ng kama nang galing ang tunog. Nasa taas na, sa kisame. May gumagapang, mabagal, mabigat, at sinusundan ang bawat galaw ko sa ibaba. Nang tumingin ako pataas, may nakita akong mata. Hindi tao, hindi hayop, nakatingin diretso sa akin at bigla itong gumiti kahit wala itong bibig. Doon ko napansin, hindi lang ako ang may anino. May isa pa, at ang mas nakakatakot, gumagalaw ito kahit hindi ako gumagalaw. Lumapit ako sa salamin at doon nakita ko ang sarili ko. Pero hindi ako yon. Mas payat, mas madilim ang balat, at ang mga mata, wala na. Biglang may kamay na lumabas mula sa salamin. Malamig, basang-basa, at hinila ako paloob. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Parang may pumalit na sa katawan ko. At doon ko nakita, ako nasa labas na. At yung nasa loob ng salamin, siya na, ang babaeng walang mukha. Lumabas siya sa kwarto, ginamit ang katawan ko. Gumiti kahit wala siyang mukha. At walang nakapansin, walang nakaalam. At ako, naiwan sa loob. Nakatingin lang, sumisigaw, pero walang tunog. At bawat gabi, may bagong gasgas ang katawan ko sa labas. Hindi lang pala ako ang nakadito. Marami kami. Mga taong pinalitan,
mga taong nakulong, at ang mas nakakatakot, lahat kami, unti-unti nang nawawala ang mukha. At kung sakaling tumingin ka sa salamin ngayong gabi, siguraduhin mong ikaw pa rin ang nakatingin pabalik. Dahil kung hindi, baka ikaw na ang susunod na papalit. Minsan, ang takot na hinaharap natin ay sarili nating dilim. Kung makikita mo ang sarili mo sa pinakamadilim na anyo, haharapin mo ba ito? O tatakas ka habang may pagkakataon pa?